Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong pagtulog? Nakatulog? Kumusta ang inyong paggising? Nagising? Okay, I hope ang bawat sa inyo nakapag-breakfast na sapagkat sabi ni Kuya Ariel kagabi, maikli lang doon yung aking mensahe. Kaya I'm planning to preach a bit longer ngayon pong maghapon. No, pag-pray nyo po na magka-boses pa ako hanggang mamayang 2:00. Kasi sabi ko pagka wala na akong boses mamayang hapon ay mag-sign language na lang ako. Ang interpreter daw dito ay si Ma'am Shay. Marunong mag-interpret. Anyway. So salamat po ulit sa Panginoon sa pagkakataon na may bahagi po sa inyo ang salita ng Panginoon. At ngayon pong umaga, ang atin pong mga mapapag-usapan at makikita sa Biblia, ito po ay bunga ng 20 plus years ng aking pakikinig, aking pag-aaral din, na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito po ay resulta na akin pong pinagsama-sama para magkaroon po tayo ng idea kung ano ba ang nangyayari sa ating kapanahunan, saan ba ito papunta, ano ang direksyon na tinatahak po ng panahon natin ngayon. At nakita nga po natin last night na ang panahon po natin ay papunta na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At meron po tayong nakitang meron po tayong makikitang 4 na indicators. At last night, nakita natin yung una na nagpapatunay na malapit nang dumating ang Panginoong Hesukristo, na tayo ay papunta na sa ganong panahon. Ngayon po ay titingnan natin yung pangalawa na indicator that Jesus Christ is coming again. So atin na pong buksan ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 24, verse 3. Pakinggan niyo po ulit at aking babasahin. Matthew chapter 24, verse 3. Ito po ay NIV. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Pagpalain ng Panginoon na pagbabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa sarap na kapahingahan na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong pagkakataon na mapakinggan ang inyong pong salita at ito'y amin pong maisagawa. Patuloy ko pong hinihingi ang inyong patnubay, ang inyong pong pangunguna sa bawat isa sa amin, kung paano mo kami kinausap, sinaway at in-encourage last night. Ganun din, Panginoon, hinihingi ko po ngayong maghapong ito. Bigyan mo ng kalakasan ng inyong lingkod. Siya ay kulang sa karunungan at sa salita. Kaya nawa ang banal na spirito, ang karunungan ng banal na spirito at ang kanyang salita ang marinig ngayon pong umagang ito. Sa amin pong pag-aaral, patuloy ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami na ma-encourage at magpasalamat po kami sapagkat sa kabila na kami ay hindi sumusunod sa inyo, ay dahil sa tinanggap namin ng Panginoong Hesukristo, kami ay may kapatawaran at kami, Panginoon, ay may buhay na walang hanggan. At itong mapapag-aralan namin ay inyong ipagkakaloob sa amin dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, meron po ako ipapakitang mga dates sa inyo. Tingnan niyo po kung ano ang similarities nito. Okay? Kita niyo ba yung mga dates? Labo. Okay. So yan ay 67 dates. So, what do the following dates have in common? Nakita niyo na ba ito sa Facebook? Or itong mga dates na to? Kasi nakita ko rin lang ito sa Facebook eh. So, ano kaya itong mga dates na ito? Ano kaya ang similarities niya? Alam niyo kung ano? Itong 67 dates na ito. Ito ang mga dates na hinulaan ng mga tao na babalik ang Panginoong Hesukristo. 67 times. At walang nagkatotoo. No? At kung meron ditong date na kahit kami binantayan namin sa seminary, yung October
1992. Ha? Yeah. Ito, October 28, 1992, maugong na maugong. Ano? Meron pa nga radio station na talagang nagpo-promote na at 12 o'clock noon time, darating na ang Panginoon. Alas 10 na ng tanghali, ng umaga. So kami, sa seminary, talagang umpukan kami. Tinitingnan namin kung ano ang mangyayari. Hindi sa alam namin na darating nga. Pero ang gusto lang naming malaman, anong mangyayari sa mga to pagka na-realize nila na hindi darating ang Panginoon. So talagang inaabangan namin. Noong 11:45 na, biglang nawala sila sa ere. At hindi na namin sila narinig. No? So, mga kapatid, ngayong umaga, hindi po natin alam ang eksakto na date, no, kung kailan babalik ang Panginoon. Kasi ang sabi niya sa Matthew chapter 24, verse 36, ang sabi niya dito, Matthew 24:36, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Okay? So walang nakakaalam, kundi ang Diyos Ama lang kung ano ang eksaktong oras, no? Eksaktong araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? Kaya, ang ating po pag-aaralan ngayon, bagamat hindi binanggit ng Panginoon kung ano ang eksaktong araw, no, ng kanyang pagbabalik, ang tanong ng mga apostol sa kanya, meron ba kayong signs, no, na may ibibigay para malaman namin na malapit na kayong bumalik? At salamat sa Panginoon sapagkat nag-provide siya. Hindi niya tayo iniwanan, no, na manghuhula lang. No? Hindi niya tayo iniwanan na para bang bahala na, no, kung kailan siya darating o hindi. Binigyan niya tayo ng mga tanda para makapaghanda po tayo. Okay? So, pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, ang pangalawang indicator, the signs. Kagabi, the promise, ngayon, the signs, ang mga tanda. Ito po ay makikita natin sa ating pagtahak, no, sa daan papuntang second coming. No? We will see the signs. Meron daw pong tatlong paraan para ma-predict natin ang future. Okay? Ang una na ginagawa ng mga tao to predict the future is superstitions. Okay? Nagpapahula sila. Alam niyo bang ako ay anak ng manghuhula? O sa mga taga-Kamilmil dito, ako ay anak ni Kaalab na manghuhula. Palm reader, yung tatay ko, fortune teller. Pero salamat sa Panginoon, bago siya kinuha ng Panginoon, isinuko niya lahat yung kanyang karunungang itim. 3 sako yun. Mga anting-anting niya, mga libro niya, mga panyo niya, isinuko niya talaga yun. Hiningi nga nung tiyo ko sapagkat yung kapangyarihan daw ng aking tatay ay kakaiba. Buti nga hindi pinamana sa akin interesado pa naman ako. Kasi believe talaga ako doon sa kanyang galing. Pero, yun nga, salamat sa Panginoon, isinuko niya yun. Tinanggap niya ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Alam niyo ba ang hula sa akin ng tatay ko? By the age of 15, I was 8 years old then. By the age of 15, mag-aasawa na ako. Sabi ko, grabe naman yun. Kaya alam niyo, nung pagtungtong ko ng high school, inisnab ko talaga yung mga babae kahit na kinukulit nila ako. Kaya nag-asawa ako, 34 na. Well, according daw sa statistics, ang accuracy lang ng superstitions ay 25%. May mga nangyayari din naman, but it's only 25% ang accuracy. At based din po sa survey, 6 sa 10 mga lalaki, ewan ko kung kasama dito yung 6, ay nagbabasa ng horoscope. Tinitingnan kung ano ang kanilang kapalaran. At 7 daw sa 10 na mga babae
ay nagbabasa ng horoscope. Tinatanong at tinitingnan nila ano bang mangyayari sa kanilang bukas. At ang paborito na hulaan ng tatay ko noon ay kung kayo ba ay magkakaigi, no, ng iyong kasintahan, ng iyong minamahal. Kayo ba ay swerte? Yun ang kanyang pang-hook. Pero ang sabi sa survey, 25% lang ang accuracy nito. Kaya hindi ka dapat umasa dito. Huwag mong iasa ang future mo sa superstitions. No? Di ba yung isa pa, pag nakakita ka ng itim na pusa, ilan sa inyo dito ang nakakaisip pag nakakita ng itim na pusa ay may mangyayaring masama sa inyo? Di ba? Dahil yan ang ating kinalakihan, ay yun agad ang pumapasok sa utak natin. At saka pag New Year, sinong lumulundag dito? Ako ng lundag. Hindi ako lumaki. Pero si Jed, hindi naman lumulundag yun. Pero mas matangkad na sa akin, yung aking anak. Hindi dapat tayo manangan sa mga superstitions. And then ang pangalawa daw na paraan para ma-predict ng mga tao ang future ay science or scientific. Meron pong lumabas last 2019 na article. Basa niyo ba? Nung 1973 computer program, the world will end in 2040. Okay? Mawawasak daw ang mundo 20 years from now. At yun ay through the study of the computer, parang inassess ng computer na yan kung ano ang ginagawa ng mga tao ngayon sa kalikasan, no? Kung gaano karami ang population, at yun ang kanyang mga data. And based on the growth ng population at kung ano ang ginagawa ng tao sa mundo, sa pollution, sa iba-ibang klase ng pollution, ang kanyang conclusion ng computer na yun, by 2040, mawawasak na lahat. Okay? So, ang sabi ng survey o ng pag-aaral, ang accuracy po ng science ay 50% lang. Parang Sinovac lang, no? 50% lang ang efficacy. Ayaw nila nang magpaturok dahil 50% lang. Diba? Kalahati lang. Kumbaga, 50% chance mong mamatay pa rin o kaya mahawa. Ay malaking chance yun. Diba? Meron pong hindi ko alam kung nakita nyo na tong website na to, realage.com. Pinapakita rin naman nun kung ano ang tunay mong edad based sa kinakain mo, based sa lifestyle mo. At nung kinonsulta ko po yun, no, tinignan ko anong edad ko na. Alam niyo kung anong edad ko na? Nung tinignan ko yun, no, ako po ay 35 din, ang edad ko na ay 50. 50 years old, based nga doon sa aking lifestyle. Diba? At meron din akong isa na nakita, death.com. Kinikwenta din nun kung anong taon ka mamamatay. Based din sa kinakain mo, no? Based din sa lifestyle mo. Anong oras ka matulog, no? Gaano ka kahaba matulog? Kinukompute nila. Ay, hindi ko na tinuloy. nung sabi ko, parang mahirap yatang malaman kung kailan ka mamamatay. No? Pero may mga ganun. Scientific. Pero ang sabi ng studies, 50% lang ang accuracy nun. Kaya, hindi dapat tayo gaano dapat mag-rely sa science. Kasi pumapaltos din sila. At ang pangatlo na paraan para ma-predict mo ang future ay scriptures. Mga kapatid, merong 737 prophecies na nakalagay sa Biblia. Kagabi, 8,000 promises. Ngayon, 737 prophecies ang makikita po natin sa Biblia. And 594 has been fulfilled. Okay? At yung 143 na natitira, yun ay tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So again, gaya na sabi ko last night, kung yung 90% ng mga promises ay nangyari, kung itong 594 prophecies
ay nangyari, how much more ang 143 left. And according din po sa pag-aaral ng isang Bible scholar, sa kada isang prophecy about the first coming of the Lord, ay may katapat na 8 prophecies about the second coming. Okay? So anong ibig sabihin nun? Ito ang kanyang conclusion. If the Lord Jesus Christ came 100%, then He will come 800%. He will come back again. So ibig sabihin, sobrang sigurado talaga. Kahit magduda kayo ngayon, kahit hindi nyo ito paniwalaan, the Lord will come. Kahit na may hindi yan ma-prove ng science or ng mga superstitious beliefs. But when the scripture says that He will come, He will come 100%. He will come back again. Kaya napakaganda kung gusto mong malaman ang hinaharap mo, no, ang iyong future, you consult the Bible. Because the Bible has all the answers to all our problems, no, to all our issues. Ang tao na hindi nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, no, to be more specific, ang taong hindi nagkwa-quiet time, yun ang mga taong ligaw at madadaya. Diba? Sabi nga sa Channel 7, ligtas ang may alam. Pag wala kayong alam, ligaw kayo. Okay, ang sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Kaya kung hindi nyo alam ang salita ng Panginoon, you are powerless. Kaya napaka-importante mga kapatid na ito po ay bigyan natin ng oras. No? Hindi kami sasalita dito, nag-i-encourage sa inyo na pag-aralan ang Biblia para lang may magawa kayo. In your spare time, lalo tigit ngayong pandemic. Para po ito sa ating ikalalago, ikakaayos ng ating pong buhay. Sapagkat ang accuracy, no, ng scriptures ay 100%. Okay po? So, what are the signs ng kanyang muling pagbabalik? Ito pong aking isi-share sa inyo. Ito po yung makikita nyo sa paligid. Mapapansin po ninyo. Hindi ko po isi-share yung iba pang mga technical areas, yung mga nasa ilalim pa niya. Ang gusto ko lang i-share sa inyo yung mga makikita natin. At nakalagay po dito sa Biblia. Ang una po na makikita nating sign na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 4 ng Matthew chapter 24 ay the deception. No? The deception o ang pandaraya o panlilinlang. Ang sabi ng Panginoon, nung tinanong siya ng mga apostol, what are the signs that you are coming back? Ang sabi ng Panginoon, Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Mga kapatid, alam niyo po ba, in the past 50 years, meron pong 1,000 na mga tao na nagsabi na sila ang Kristo. Sila ang Mesiyas at sila ang tagapagligtas. Okay lang yun. Ang nakakalungkot ay ang daming naniwala sa kanila. At 87% nun pong naniwala sa kanila ay member ng kanilang ng ibang religion. Umalis sila doon sa religion na yun para sumunod dito. Dito sa mga nagsasabi na sila ang Mesiyas. Kaya iniisip-isip ko nga, sabi ko, ano kaya sabihin ko ako si Kristo? May susunod kaya sa akin? Diba? Pero kung inyong babasahin ang kanilang mga testimonies, ang basis lang ng kanilang claim that they are the Messiah is through a dream. Napanaginipan daw nila na kinausap sila ng Diyos at sinabi sa kanila, ikaw ang ina-assign ko na Messiah. Kaya pagising niya, yun na agad ang kanilang sinabi. At yun nga, ang nakakalungkot, ang daming naniwala. Hindi lang hundreds, no? Millions. At present time, meron pong 5 all over the world, no, na nagkiklaim na sila ang Kristo. Ang pangalan ng isa ay si Moses Holongwani,
no? Siya po ay taga-Africa, South Africa po siya. No? At ang sabi niya, noong 1992, sinabihan siya ng Panginoon through a dream that you will be the Messiah. So paggising niya, ang declaration niya sa sarili niya, I am Moses Holongwani, I am the King of Kings and Lord of Lords. Ilabot na, no? Yung king, yung sabihin mo pa nga lang na ikaw ay king na hindi ka naman king, ay nakakilabot na. Pero pag sinabi mong King of Kings, so ibig sabihin ikaw ang pinakamataas na hari sa lahat ng mga hari. At ang title lang niyon ay para sa Panginoong Hesukristo. O ba? Ito ang claim niya. No? Itong taga South Africa na to. He is the King of Kings. And then si Vissarion, siya naman ay sa Russia. No? At ang claim niya sa sarili niya, I am the Christ of Siberia. At again, ang daming sumusunod sa kanya. Naniniwala sa kanya. And then ang isa pa, ang tawag niya sa sarili niya ay Jesus of Kitwe. No? Siya naman ay from Zambia, Africa din. And then ang pang-apat ay INRI, I-N-R-I, of Brazil. Yun din ang claim niya. No? I am the Savior of the world. At ang panghuli po, ay Jesus Matayoshi. Ito naman ay sa Japan. Kaya niya claim na siya ay tagapagligtas dahil gusto niya magkaroon ng pwesto sa parliament. At ang sabi niya, I will save the world when I have a seat in the parliament. Kaya siya ay kakampaign mag-isa. Nakatayo siya sa taas ng kanyang van at nagsisisigaw siya, I am Jesus Matayoshi, and I will save the world. So ito po yung mga taong ito. Kaya kung makakasalamuhan nyo itong mga taong ito, makikita nyo sa TV, mga false Christ ito. Pero again, ano po, sana hindi kayo masway. Kaya napaka-importante na alam natin ang salita ng Panginoon. At alam natin yung ating kababayan na kiniklaim na siya ang chosen son of God. Si Kibuloy. At meron pa siyang malaking billboard sa Guadalupe. He is the chosen son of God. Kaya mga kapatid, pagka narinig din natin itong mga ito, ang sabi ng Panginoon, malapit na akong dumating. And imagine, in the last 50 years, may 1,000 na. And one thing is sure, mga kapatid, may mga darating at darating pa. Kaya sana hindi kayo magulat. No? Pagka may nakita kayo sa TV, o kaya may nakausap kayo na sabi niya, ako si Kristo. Sana maalala niyo itong mensaheng ito. That those things need to happen. Para malaman natin, mga kapatid, that Jesus Christ is coming soon. Okay? So yun po ang una. Deception. Kaya importante, mga kapatid, na pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Kung hindi po natin ito napag-aralan, kung hindi po natin ito nakita, baka mag-iisip kayo pag nakakita tayo ng ganun. Kasi itong mga claiming that they are the Christ, ang galing nila magsalita. Napaka-charismatic nila. Kaya kung hindi nyo alam ang salita ng Panginoon, no? Kung wala tayong matibay na foundation sa Word of God, malaki ang chance na magdalawang isip tayo. Malaki ang chance na baka maging follower din tayo ng mga ito. Okay? Ang pangalawa na sign na sinabi ng Panginoon dito sa verse 4, verse 6, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. So there will be wars and rumors of wars. Alam niyo po ba, sa loob ng 3,400 years ng kasaysayan ng mundo, meron lamang 268 years ng katahimikan, ng peace. Ang ibig sabihin ng peace na yon ay walang gera, pero hindi ibig sabihin walang away. No? Wala lang gera. Imagine,
in the past 3,400 years. So trinace ko kung sino ang kilalang tao during that time. Nung 3,400 years na yon, yung day 1 na yon. Alam niyo kung sino? Si Samson. No? Nung panahon ni Samson, hanggang ngayon, no, ay ang buong mundo, no po, ay punong-puno ng labanan, ng gera. No? At 268 days lang, o years lang, nagkaroon ng katahimikan. Grabe, ano? Tapos, at present, meron tayong 40 wars active. Active. Hindi lamang ito rumors, kundi active. Ito po yung mga places. Disagreements. Yan, yung may red po. Yan yung may active na wars na nangyayari. Kasama dyan ang Pilipinas. No? Di ba? May war on drugs tayo. No? At kung ano-ano pang mga nakaamba. Ang China ay binabantayan po ng marami. No po? Sapagkat anytime, basta pag may kumurap, na gawa nyo ba yung yung mga bata kayo? Yung pag-aawayin mo yung dalawang bata, parang hawakan mo nga sa buhok. Hawakan mo nga sa tenga. Pagka hinawakan, busudtukan na yun. No? So ngayon, naiisip ko, no? Kung merong magpe-first move, sigurado World War III mangyayari. Yun ang mga rumors of wars. At yun nga, ngayon po, may 40 active wars na nangyayari dito po sa mga bansang ito na may red alert. Okay? So, marami pong mga disagreements. And even in our families today, marami ang nag-aaway. Kung magbabasa po kayo ng dyaryo, nanonood kayo ng TV, ng news, ng internet, maraming nagpapatayan na mag-ama, magkapatid, di po ba? Magkamag-anak. At sa mga networks, no, mayroong mga network rivalry, sibling rivalry. Di po ba? At pagka pinagsasabihan namin si Jed, kasi minsan hindi lang minsan, madalas, napapagalitan namin siya. Alam niyo, sabi niya, kasi napag-aralan namin to, sabi niya sa akin, maybe the reason why we are always fighting is because Jesus is coming back. Sabi ko ba, napaka-biblical mo pa. Jesus is coming back, kaya tayo nag-aaway. But mga kapatid, kung mapapansin niyo, kakaiba ang labanan ngayon. O ba? Ang mga krimen ngayon ay umaga na nangyayari. Dati gabi lang, di po ba? Pagka yung tulog na, pero alam niyo po, na-experience ko doon sa Mandaluyong, nahatid ko si Jed sa school, nakasakay kami sa Grab car. Pagdaan namin dun sa isang outpost, may isang lalaki may hawak na baril. Binaril niya yung isang nakatayo. Riding in tandem. Tapos bumagsak yung 7:00 ng umaga. No? Kita ko talaga, binaril. Sabi ko, oh no. Buti hindi nakita ni Jed, niyapos ko siya. Then pagbalik ko, nandun pa rin yung lalaki. Nakadapa. Pinagkakaguluhan ng mga tao. Ganun nakakatindi ang disagreements ngayon. No? Wala nang pinipiling oras, wala nang pinipiling lugar. Di po ba? Bakit nangyayari ito mga ito? Because Jesus is coming very soon. So yun po ang pangalawa na signs na sinabi ng Panginoong Jesucristo. And then ang pangatlo, disasters. Ang sabi niya dito, there will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth. Birth pains. Okay? So makita natin dito mga kapatid, ang isa pang mga tanda ay itong earthquakes, famines, meron pang pestilence. No? Tingnan po natin itong mga data na ito. In-update ko lang po itong data na ito. Tungkol po ito sa mga earthquakes, simula nung 1100, every 100 years, no po,
ay naka-record po dyan yung earthquake from intensity 6 to 8 lang. Hindi ko na sinama dyan yung 3 to 5. Kasi kahit papaano yung 3 to 5 manageable yun eh. Pero yung 6 to 8 intensity, nagkakrak na yan. Naguguho na yan. So simula po nung 1100 until 1200, 4 lang ang major earthquake sa buong mundo. Okay? And then nung sumunod, 1200 to 1300, 5, next, 5 uli, next, 3, 6, then 6, 15 na, and then 17 to 1828, and then 1800 to 1955. And look at this, 1900 to year 2000, 1,810. And ngayon po, kapanahon na natin, 3,701. Yung 6 pa lang ha, intensity 6 to 8. Ano ang ibig sabihin? Ano ang pinapakita po ng mga datas na to? Ang sabi dito, merong sinabi ang Panginoon dito sa verse 8. All these are the beginning of birth pains. Okay? Tingnan din po natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Ang sabi po dito, while people are saying peace and safety, distractions will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman and they will not escape. Okay. Bakit ko po gustong i-emphasize yung labor pains on a pregnant woman? And anong sabi pa dito sa Matthew chapter 24 verse 8, beginning of birth pains? Ganito po. Siguro sa mga nanay dito, maiintindihan itong sasabihin ko. Hindi dahil sa na-experience ko ito, kundi nakita ko ito sa asawa ko. Nung siya ay nagbuntis at malapit nang ipanganak yung aking firstborn, si Jed. At napansin ko na pagka malapit nang lumabas, pabilis ng pabilis ang paghilab at palakas ng palakas. Yung frequency at yung intensity habang papalabas na ng palabas yung bata ay kakaiba. Kung papansinin po natin ito, yung data kanina, all through the years, padami ng padami at palakas ng palakas ang lindol. And I'm sure, hindi pa nare-record itong 2021. Maglalabas sila ng kanilang data marahil sa December pa, pag inipo na ang lahat. And I believe more than 3,000 ulit yan. Di ba? Marahil yung iba ay na-experience natin yung matinding mga lindol na yon. Pero ano po ang sinasabi ng data na yon? Palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. No? Kumbaga, parang katulad ng isang nanay na malapit ng manganak. Diba? And then, ang isa pa po, yung famine, according po sa Rappler, noon pong 2019, dito sa Pilipinas, ay merong 2.1 million families, they experience hunger and poverty. Pero ngayon pong 2020, dahil po sa pandemic, nadoble siya. 4.2 million. Bakit? Sapagkat maraming nawala ng trabaho, maraming nagsara na mga kumpanya. Yung iba, mga breadwinners, mga namatay, yung mga frontliners. Kaya nadoble ang hunger and poverty ng Pilipinas. Sa Pilipinas pa lang po yan. Okay? Sa buong mundo, dati 1 billion ang, noong 2019, 1 billion ang nagugutom. Pagpasok ng pandemic, naging 1.2 or 1 billion, 2 million people, nadagdagan ng 200 million ang nagugutom. At kung magpapatuloy po itong pandemic na ito, madadagdagan pa rin po siya. Bakit nangyayari ito? Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. At ngayon, alam natin itong coronavirus, ASF, okay? At saka yung FMD, di ba? At hindi ko alam kung narinig nyo kahapon na yung variant ng COVID
ay may bago na uli. No? Sa California. Di ba yung bagong variant ay sa UK nang galing? Ito may California. At mas babagsik daw ito kaysa doon sa UK variant. So nanganganak siya at ganoon daw naman daw talaga ang tawag dito, nature ng virus, nanganganak talaga siya. Okay. So bakit nangyayari itong mga to? At kakaiba ang tindi, no? Ang tindi nitong coronavirus na ito, no? Na-paralyze niya ang economy ng buong mundo. You know why? Because the Lord Jesus Christ is coming. Mga kapatid, kung hindi natin alam ito, matatakot talaga tayo. No? Ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magulat, no? Dahil hindi pa ito ang katapusan. Okay? So yun po ang ilan na, pangatlo, disasters. And then ang pang-apat, ito po, decline of commitments. Okay? Decline of commitments. Nasabi sa verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Okay? Dahil sa katindihan ng kasamaan, yung pag-ibig, yung commitment, no, ng marami ay manlalamig. No? Para bang marirealize nila na, totoo pa ba itong ating pananampalatayang ito? No? Totoo ba talagang sumasagot sa panalangin ng Panginoon? Bakit ang tagal ko nang pinapanalangin isang bagay, hindi pa rin sumasagot? And because of that, no, sa tindi ng mga kasamaan, maraming mga mananampalataya, no, ang mawawalan ng tiwala sa Panginoon. No? The decline of commitment, no, will happen. Marami ang hindi na magsisimba, marami ang hindi na magpe-pray. At alam niyo sa Amerika, last year, 2020, ang sabi doon sa survey ng Barna, isa sa bawat 4 na Americans na lamang ang nagpa-practice ng Christianity. Pag sinabing nagpa-practice ng Christianity, ito yung nagsisimba parate, nagbabasa ng Bible, at nagsishare ng salita ng Panginoon. Isa na lang sa kada 4 na Americans. At tingnan po natin itong chart na ito. Okay? Kikita nyo ba? How Americans relate to Christianity is changing. Okay? Bakit natin pinag-aaralan ng Amerika hindi naman tayo Amerikano? No? Madalas, kung ano ang trend sa Amerika, yan ang nangyayari din sa Pilipinas. No? Yun din ang ating madalas ginagawa. Kaya maganda na makita po natin itong chart na ito. Kung inyo pong titingnan, I'm sure hindi nyo kita yung mga numbers, pero ewan ko kung kita nyo yung mga lines. Kita nyo yung lines? Yung kulay red muna. Yung red na yan, ito yung mga practicing Christians. O ito yung nagsasabi na sila ay tumanggap sa Panginoon, sila ay nagsisimba, nagbabasa sila ng Bible, at nagsishare ng gospel. Tingnan nyo yung line in the past 20 years. Ito, 50% noong year 2000, and then pababa na siya dito. No? Bumaba na ng kalahati. Naging 25% na lang ang nagpa-practice ng Christianity. And then, itong light blue, ang mga non-practicing Christians. Ito yung mga sinasabi lang Christian pero hindi sila sumusunod sa Panginoon. Yung mga pasaway. Tingnan niyo yung linya. Mababas 40% lang sila nung year 2000, pero bigla siyang tumaas. Naging 43% siya. Anong ibig sabihin? Through the years, mas lalong dumadami ang mga hindi na sumusunod sa Panginoon. Hindi na nagsisimba, hindi na nanalangin. And then, ito pa yung yellow. Ito naman yung mga non-Christians. So, before, mababa sila, then tumataas hanggang sa 32% na. Mas dumami, yung mga hindi na sumasampalataya sa Panginoon. Ang sabi dito sa ating pinag-usapan, the love of many
will grow cold because of the wickedness. Hindi ko po alam kung merong isa o dalawa sa atin dito ang may ganun ng struggle sa oras na ito. Na para bang, totoo pa ba itong aking pinapakinggang ito? Itong aking pinapaniwalaan ito? Mga kapatid, ang iyong pinapakinggan sa oras na ito ay salita ng Diyos at ito ay mangyayari. No? Kaya kung ikaw ay para bang unti-unti na kumukupas ang iyong pag-ibig, now is the time na manumbalik ka sa Panginoon. Dahil ngayon na po ang panahon. This is the road going to the second coming of the Lord. Kasi ang sabi ng Panginoon, sa huling araw, no, bago siya bumalik, ang pag-ibig, no, lalo tigit ng mga mananampalataya ay kukupas. Sana hindi po kayo isa sa mga kukupas. O ba? Sana tayo yung talagang titingkad. At itong mensaheng ito ang patuloy na magpapatingkad ng ating pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat kung may panahon na dapat lalo natin siyang mahalin, ay ito po, panahong ito. Okay po? So yun po ang apat. At ang panglima, meron pa akong gustong ipakita. Yan, ito yung decline ng attendance. Ano po? So noong 1993, 45% ang uma-attend, then bumaba siya. No? In the past 20 years or 17 years, bumaba na ang attendance. No? Uma-attend sa church. Next, yung mga nag-share naman ng salita ng Panginoon, ito. Okay, according sa Christianity Today article on the state of evangelism, sabi nung isang pastor, si Ed Stetzer, sabi niya, 18 to 29 years old, 85% agree that they have a responsibility to share the gospel to the unbelievers. So pagpalagyan na natin, sa 100 na ang edad ay 18 to 29, 85 people ang sumasang-ayon na may responsibilidad sila na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. So 85 people. Next, pero 69% lang yung komportable na ibahagi ang kanilang pananampalataya. So yung 59% ng 85 ay 59 people. Next. So dun sa 25% nung 59, look for ways to share the gospel. Okay? So 15 people lang yun, 15 people. Yung naghahanap ng paraan para makapag-share ng gospel. Then, last, 27% intentionally build friendship with unbelievers to share it. And, ang 7% ng 15 ay 4 lang. Ang ibig sabihin, kada 100 Kristiyano na ang edad ay 18 to 29, 4 lang talaga yung nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yun daw ang trend ngayon. Paunti na ng paunti. Pero, alam ng lahat na kailangan na mag-share. Pero yung actual talaga na gumagawa ng paraan, lumalabas, no, they build relationships to share the gospel, 4 lang. Konti na lang. Kasama ka ba doon? Sana kasama ka doon sa 4. One time, doon sa church na aking pinagpastoran, sabi ko, mamayang hapon mag-evangelism tayo, sino ang sasama? Tinuruan ko muna siyempre sila, paano mag-evangelize, mag-soul win. Then hapon, may dumating na 15. So labas kami. The following week, may dumating na 8. 8 na lang. The third week, 5 na lang. The fourth week, ako na lang. Ako na lang ang naandun. May busy, may gagawin, may appointment. Talagang nahihirapan sila. Na kung tutusin, yung mga pinupuntahan naming lugar, napaka-receptive ng mga tao. No? In fact, nung first time na lumabas kami, ang nakatukong bahay ay bahay ng mga bading. 4 yung bading na nagkwekwentuhan doon.
sabi ko, pagka umalis ako, baka sabihin ng mga to na racist ako. At itong mga ito may mga kaluluwa din. Kaya siniran ko sila, nakinig sila. At nilid ko sila sa Panginoon. No? Tumanggap sila, binigyan ko sila ng Bible. Pero nung pagbalik ko nung the following week, wala na sila. Follow up ko. Pero yun, no? Kahit yung mga ganong groups, nakikinig sila. The problem many times is not the contacts. The problem is us. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa isip natin. Bakit nahihirapan tayo na lumabas at ibahagi ang napakagandang balita, ang pinakamagandang balita at ang pinakakailangang balita ng mundo ngayon. Bakit nangyayari po ito? Because the Lord is coming soon. Okay? So, yun po ang pang-apat. Ang panlima, the domination of the technology. The domination of the technology. 20 years ago, ang text pa lang ay, o ang cellphone pa lang natin ay ano? Anong tawag doon? Digital ba ang tawag doon? Analog. Di pindot-pindot lang, no? Hindi ka pa pwedeng, umorder sa telepono. Diba? At ang pinakamaganda na sa tingin ko po, na-invent ngayong kapanahonan ay yung satellite. Okay? Yung satellite. Yan. Si Ronald Reagan po ang talagang nagporso niyan. No? Ano ba ang function ng satellite? No? Pwede na niyang makita kung anong ginagawa ng ibang bansa through that. No? So may mga reflectors sila. May laser lang na patatamain doon. Tapos kailangan lang ng coordinates ng tamang sukat. At ang tanging dahilan kung bakit ito create ay para kung halimbawa ang Russia ay magpadala ng mga nuclear bombs sa kanila, sa airspace pa lang, pwede na nilang pasabugin. No? At yan ay mangyayari through satellite. At dahil dyan sa satellite na yan, nag-improve ang ating mga telepono. Tingnan nyo yung evolution ng telepono. Yan. Ilan sa inyo nagkaroon ng telepono yung gano'n, no? Parang bareta ng yung panlaba. Di ba? Yung kaibigan ko na may ganyan, ang feeling niya, ang yaman niya. No? Sinasaksak niya pa dito, kahit na pahubuhan siya dahil ang bigat. Pero through the years, makita natin yung evolution ng telepono. At yun nga, yung mga telepono ngayon, ang dami mo nang pwedeng gawin. Pwede ka nga magstay na lang sa bahay eh. No? Nakakakain ka na through your phone. Lalo po sa Maynila, yung mga delivery, dun sa amin pong tinitirhan, maya't maya ang mga delivery ng food. Okay? Dahil sa, pwede ka nang umorder. Dahil nga sa pandemic, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng pumasok sa mga restaurants, ay through delivery na lang. Diba? Text, TV, okay, movies, naandyan na rin po. Even banking, pwede na rin dyan. Para hindi ka napipila, sa telepono na lang. Si Aleli po, doon na siya nagtatransact, magbayad sa Meralco, magbayad sa kung saan-saan pa, na merong online transactions, ganun po ang ginagawa niya. Pinag-uusapan nga namin ni Brother Charles kahapon yung cashless society. Talagang unti-unti na mangyayari itong cashless society na ito. Ini-introduce na ito unti-unti dito sa ating bansa. At ito pa. Yan, makita natin yan yung GPS. No? Imagine through phone, malalaman mo kung saan ka pupunta. Hindi mo na kailangan ng malalapad na mapa. At one time, yung aking bayaw, ang sabi niya, nasa Manila kami. Ang sabi niya, may lumalakad sa bubong namin. Anong gagawin namin? Alam niyo yung ginawa ko? Tiningnan ko sa GPS yung bahay. Manila kami pwede ko siyang makita. Sabi ko sa kanya, wala naman. Nakita ko yung bubong ng bahay namin. Ganun katindi ang technology ngayon. At pag walang kuryente sa mga millennials ngayon, anong ginagawa niyo?
Ang lungkot nyo, di ba? Mainit ang ulo niyo. Yung anak ko, pagka walang kuryente, walang signal, walang internet, ang agang matulog. No? Alas 6 pa lang ng hapon, tulog na. No? Pero pagka may internet, 9:30, pilitan pa yun. At pagka kami pupunta sa isang lugar, ang unang tanong, may internet ba dyan? Pag wala, lipat tayo ng That's how dominant our technology is today. No? Hindi tayo makapamuhay ng walang internet, walang signal. Sa isang banda, napakaganda po ng internet. Pagkat sa changing times ay atin din pong na gagamit po ito sa church. At mamaya makikita po natin yan. Okay, so ang isa pa na nakita natin na domination ng technology ay itong QR code. Alam niyo po ba yan? Alam niyo po sa Maynila, kailangan mong magkaroon ng QR code, yung parang barcode. Bago ka pumasok sa store, kailangan ipapakita mo yun. Pagka wala, hindi ka pwede pumasok. Nung pumasok kami sa SM nung isang araw, nung Friday, doon sa main entrance, kailangan mong ipakita. Tapos, pagpapasok ka sa store, kailangan mo ulit ipakita. Sabi ko, nakapasok na kami doon sa main bakit sa mga stores? Hindi pwede. Kailangan pa rin yan. Ganun po ang ang kalakaran. Yun po ang protocol. Naisip ko po mga kapatid, alam niyo po ba, no? Pagdating ng Antichrist, hindi ka pwedeng bumili o magbenta nang wala kang 666 na barcode. Mas high-tech na nga lang pagdating ng Antichrist, no? Kasi dito ilalagay, no, sa kanan pala and then sa forehead. Pero ano itong mga QR codes na ito? Ito ay orientation sa atin. Para hindi tayo umalma pagka biglang nag-introduce ng panibagong technology na pwede nyo nang ilagay sa katawan ninyo para hindi nyo malimutan. Di ba? Pero mga kapatid, again, ligtas ang may alam. Kung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas sa oras na ito, hindi mo na yun may experience. Pero kung hindi mo pa siya tinatanggap at dumating ang Panginoon, papasok ka dito. You have no choice. Para ikaw ay mabuhay, kailangan mo nun. Kung ayaw mo, kailangan mong mamatay. Yun lang ang pagpipilian. Kaya ito yung positive and negative side ng domination ng technology. Okay? So ang pang-anim po, makikita natin dito, bibilisan ko na, declaration of the gospel. No? So ang salita ng Panginoon, ang sabi sa verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as testimony to all nations, and then the end will come. Mga kapatid, nitong pandemic na ito, hindi ko alam kung napansin ninyo. Pag tinitingnan ko po ang telepono ko every Sunday, ang daming live streaming. Siguro mga 12 ang nagla-live streaming. Okay? Bukod pa yung araw-araw, meron pa dun na everyday, meron pa siyang devotional preaching everyday na 5 minutes. Okay? Bukod pa yung mga sinesend natin ng mga devotions. Kaya naniniwala ako mga kapatid na mas marami ang nakarinig ng salita ng Panginoon ngayong pandemic sapagkat ang mga tao ay nakaupo lang sa bahay. Walang ibang ginagawa. Walang ibang diversions kundi tumingin lang sa cellphone. At pag may nag-pop up na message, talagang kung darating ang Panginoon at maiiwan ang taong yun, hindi niya pwedeng sisihin ang Panginoon. Hindi niya pwedeng sisihin yung ibang mga Christian. Sapagkat in their house, in their phones, lumalabas na ang gospel. Kaya ako po'y naniniwala, kung halimbawa darating ang Panginoon ngayon, ay wala na tayong maiiangal pa. Kasi ang salita ng Panginoon ay naibahagi. Ito pong mensaheng ito ngayon na ating pinapakinggan. Alam niyo po ba na may mga taga-Amerika na nakikinig sa oras na ito? No? Meron po akong 200 friends.
sa Facebook. Nakikita nila to. Siguro yung iba sa inyo, may 1,000 o 500. Napakarami nun. Di po ba? Kaya mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon? Pagka nabahagi na ang salita ng Panginoon sa karamihan, darating na siya. 20 years ago, hindi mo ito ma-imagine na pwedeng ibahagi ang salita ng Panginoon sa kahit kanino at kahit saan, kahit gaano kalayo, anytime. Hanggang nangyari ang pandemic. Di po ba? Marami ang pakinig, nakabasa ng salita ng Panginoon. In fact, si Pastor Janjan, ang sabi niya sa akin, Pastor, mag-preach ka yun nga, tigpa 5 minutes talk about salvation. Kasi ang mga tao ngayon ay napaka-receptive. Medyo kinukonvince ko pa yung sarili ko. No? Kasi parang hindi pa ako ready sa ganun. Okay. Pero again, ang dami nang gumagawa nun, ang dami nang nag-share ng salita ng Panginoon. And then ang panghuli, the development of Israel or in Israel. Okay, ito po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 21 verse, sa Matthew chapter 21, hindi na natin titingnan, no? Sa Matthew chapter 21, isinumpa niya ang fig tree. Kasi umagang-umaga paggising niya, gutom na gutom siya, gusto niyang kumain, no? Ng bunga ng fig tree, wala siyang makita. So sinumpa niya na, may you never be fruitful again. At natuyo yung fig tree. At ang fig tree po mga kapatid, laging sinisimbolo nito ang Israel. At parang yung pagkakasabi niyang yun, no? Ay parang prediction niya kung ano ang mangyayari sa Israel. Pagkaakyat ng Panginoon sa langit, noong 70 AD, winasak ng mga Romans ang Israel. Pero, sa chapter 21, pagdating sa chapter 23, ang sabi ng Panginoon dito, you observe the fig tree, pagka yan ay namunga na, no? Ang sabi niya, malapit na ang pagdating. Na-establish po ang Israel noong, imagine, winasak noong AD 70, winasak ang Israel. And then, na-restore lang siya noong 1948. So almost 2,000 years na walang Israel. Pero noong May 14, 1948, si Ben Gurion, no, declared the establishment of the State of Israel. So nagbubloom na po ulit ang Israel, ang fig tree. Ang ibig sabihin, malapit na siyang dumating. At noong 1948 po, 806,000 lang ang mga Hudyo. Alam niyo kung ilan na siya ngayon? 8,655,535. So parami na ng parami. At kung titingnan niyo po ang website ngayon, ang mga news sa Israel, lalo na ngayong pandemic, nag-uuwian na sila. At yun po ay isang tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. Pag nag-uuwian na ang Israel, ang mga Hudyo from different parts of the world. At itong dahilan bakit sila umuuwi. Ito ang sabi ng isang matanda. Siya ay from Brooklyn, pero ang sabi niya, nandun ang aking mga kamag-anak sa Israel, ang sabi niya, I believe during this pandemic, the safest place is in Israel. Yun ang sabi niya. Kaya siya umuwi. At yun ang pakiramdam ng lahat ng mga umuwi. The safest place during this time is in Israel. Imagine that. Nung una, hindi ko maisip pagka naririnig ko itong mag-uuwi ng mga Israel. Parang iniisip ko, bakit? Bakit sila mag-uuwian? And then pandemic came. No? At nakita ko yung reason ngayon kung bakit nila kailangan umuwi. The safest place is in Israel. Mga kapatid, ngayong umaga, nawa itong 7 na mga signs na binigay ng Panginoon will convince us and will strengthen our faith. Na paghawakan po natin ito, maraming mga mandarayang darating. At maraming mga kalamidad pang darating. Hindi po natin yan mapipigilan kasi kailangan niya mangyari. Ang pwede lang natin magawa, mga kapatid, ay maghanda. No? Sa mga mangyayaring ito, huwag tayong ma-stress, huwag tayong mag-panic. Because we know the Word of God. This has to happen para bumalik ang
Panginoong Jesucristo. At mga kapatid, sana hindi lang tayo ang may alam nito. Huwag niyong hayaan na tayo lang ang may alam nito. Let us share this truth to our loved ones, to our friends na hindi nakakaalam nito para makasama din natin sila sa muling pagbabalik ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa napakaliwanag na salita mo na ipinakita mo sa amin ang mga tanda na ikaw ay malapit ng bumalik. Bagamat hindi mo sinabi ang eksakto na oras at araw, pero binigyan mo kami ng mga tanda upang mas lalo namin panghawakan ang inyo pong salita. Mas makapaghanda kami at maibahagi din namin ito sa iba. Huwag nawa, Panginoon, mangyari na babaliwalain namin ang mensaheng ito. Na yung mga loved ones namin, mga kakilala namin, hindi nakakaalam nito, ay hahayaan naming walang alam sa inyong pagbabalik. Sana, Panginoon, sa biyaya mo at kalakasan at katalinuhan mo, ibahagi namin ang katotohanan sa kanila. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.